yung quality niya. Like example, yung Panda natin, once na sinom natin siya, and sa photo, yan. Yan, 20 times zoom, i-picture natin, makikita mo yung quality. Wow. Parang naka-micro lens, no? Yes, detailed pa din siya. Pero malayo yung pinanggalingan ng camera, no? Solid, no? Ay mga diskarte, welcome po sa ating YouTube channel sa Diskarte Pinitaya. So, bumalik nga pala tayo dito sa may SM City East Ortigas, sa may concept store ng Xiaomi, sa may second floor, sa may Cyberzone. So, kasama pala natin si Sir. I'm Jubel Manansala from SM East Ortigas, Fieldmaster. Pinaka-latest unit natin, meron tayong 15T and 15T Pro. Yung pinaka 100 times zoom in. Tapos sir, yung pinaka-mechanics ng pre-order natin, i-explain natin sa video natin para makahabol sila, di ba? So, malaking dahil kasi madiskarte yung mga pa-freebies at syempre yung discount na binibigay nila. So, ayan, kung interesado kayo, yung contact number ng store nila, kukunin natin. The rest, pwede kayo mag-inquire sa kanila kung may mga tanong kayo. So, ayan, madiskarte na sasamahan tayo ni Sir Jubel. Ayan, so tara. Sa hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo para lagi kayo updated sa mga video ina-upload natin. Simulan natin sa Ang pinaka-latest po nating unit, ito po ay 15T Pro and 15T. Yan. So, ano naman pinagkaiba siya ng dalawa? Sa 15T, ang pinagkaiba nilang dalawa, unang-una po in terms of zooming. Ang zoom natin is, si 15T Pro is gumagamit po siya ng hanggang 100 times zooming. Then sa 15T naman natin is gumagamit ng 60 times zoom. Okay. Then ang pinaka-special naman din dito sa 15T Pro, gumagamit po siya ng antenna line. Kung makikita niyo po, yung sa paligid ng pinaka-body niya. Ito? Yan, gumagamit po siya ng antenna line. In terms of signal, medyo mas pinalakas po siya instead of 15T. Ay, oo. Oo nga, sa appearance mo, makikita mo yung difference, no? Pero sir, sa camera natin, so ano ba yung in-upgrade sa kanya hindi? Yeah, ang pinaka-in-upgrade sa atin na camera dyan, yung 100 times zoom. In terms of better viewing, in terms zoom, makikita mo yung quality. Pwede nating i-sample. Ayan, sample nga sir. Anong sample natin? Ito natin kung gano'n siya kaganda ngayon. Within 5-10 zooming and hanggang 20 times zoom, makikita mo yung quality niya. Like example, yung Panda natin, once na sinom natin siya, and sa photo, yan. yan, 20 times zoom, i-picture natin, makikita mo yung quality. Wow. Parang naka-micro lens, no? Yes, detailed pa din siya. Pero malayo yung pinanggalingan ng camera, no? Solid, no? Ito yung sample photo natin, yan. Yes. Kung sakali ko pa sila ng malayuan shot. Yes, ang maganda dyan, like example, gagamitin mo siya sa mga concert, pwede mo pa siyang i-zoom hanggang 100 times. Kumbaga, yung pinaka-telephoto natin, supported hanggang 20 zoom naman. Ayun. Ito yung sagad, Tapos siya mo i-click yung 0.6. Photo, tapos zoom. Ayan, ito yung sample natin. Pero sa video natin, ano yung pinakasagad natin? Ang pinakamaganda natin sa video natin, gumagamit tayo ng 4K resolution. Using 4K resolution, supported siya hanggang 120 FPS frame per second. Di ba ang common is 60 or 30? Pero ito, supported siya hanggang 120 FPS frame per second. In terms of stabilizing, kumbaga mas stabilize po yung galaw niya once na nagbibideo ka. Ayo. Mamurin pala camera nito. Ayan. Napansin ko lang mga diskarte, mas mabigat yung Pro nila, no? Kumpara doon sa non-Pro. Pero sir, yung presyo natin ngayon dito? Ang pricing natin is meron po tayong 39,999 in terms of 12 gig, 512 GB na internal storage. Then sa 15T naman natin is gumagamit tayo ng 28,999 na price. Both yan, once na pre-order po tayo, is less 1,000 po siya. Less 1,000. Tapos sir, ano yung mga previous na pwede nila makuha? Once na nag-pre-order kayo, less 1,000 na kayo. Plus, may available pa kung previous na Band 9 Pro na worth 3,799. Ang duration natin ng pre-order natin dito, nag-start ang pre-order natin ng September 25. Then, mag-e-end ng pre-order natin hanggang October 9. Ang pinaka-release natin is October 10. October 10? Yes. Yung pinaka-clean date. Pero ang pinaka-good thing doon, once hanggang October 19 po siya, kung continuous lang po na yung previous natin na Band 9 Pro. Kaya punta na po kayo. Until last stocks lang po yung sa may previous natin.
Pero marami tayong allocation para sa inyo. Yun. Pero sir, yung processor ng Pro natin ngayon, Ang pinaka-processor ng Pro natin ngayon is gumagamit ng MediaTek Dimensity 9400. Before kasi is 9300 plus, nasa 14T yun. Ngayon is gumagamit tayo sa 15T ng MediaTek Dimensity 9400 plus. Kumbaga in terms of processing, mas mataas na siya. Tsaka yung HyperOS natin, HyperOS 3 na. Kumbaga, mas marami na siyang nagagawa. Ako sa pansin ko, mataas na rin yung battery niya, no? Yes, 5,500 mAh. Then, inclusion po inside the box, kompleto na siya. May kasama na siyang adapter. May case and adapter inside the box. Kasi dati walang adapter, yung 14T natin. Bibili ka pa. Tapos ang pinakamaganda sa unit natin dito din, supported na din to ng reverse charging. Within 50 watts, kumbaga nakapag-charge na din siya ng reverse charging. Yun. Then, ayun din, IP68 na din po tayo dito. Water resistance na din po siya. Pwede siyang ilublob sa tubig. Tapos sir, sa non-pro naman natin, so ano naman yung pinaka-processor nito? Ang processor natin sa non-pro is Dimensity MediaTek 8400 Ultra po yan. Kumbaga, same pa rin siya ng sa 14T before, pero marami siyang dinagdag in terms of enhancing yung HyperOS natin. Yan, mas in-enhance po siya. Then, yung 60 zoom, syempre, hindi may enhance yun kung hindi dahil sa chipset din natin. Ang common color natin, meron tayong color gray, black, and yung special na color natin, yung rose gold. Ito yung pinakabagong kulay ninyo. Yes, yung pinaka-quality na natin kulay, yung rose gold. Siyempre, isa pang tanong ng mga customer natin, sir. So, ano ba yung mga installment na meron tayo dito sa concept store natin? Sa installment natin, sa lahat ng card, meron po tayo. May buy now, pay later din tayo. Sa mga piling card naman, BDO, Metrobank, and Union Bank, meron tayong buy now, pay later dan. Tapos, ang maganda doon, naka-less 1,000 na siya once nag-pre-order. 12 months, zero interest pa siya once na nag-avail sila. Pero sa mga financing natin? Financing naman natin, supported natin sa zero interest si Home Credit. Kumbaga, hindi naman mawawala si Home Credit in terms of financing, zero interest siya. Tapos, kahit Home Credit siya, less 1,000 pa rin siya. Pero pag sa Skyro, so meron siya parang interest, ganun. May interest. May interest siya, yan. Alam na siya, no? Yung interest, may kindat yun, may interest. Sir, sama na rin natin yung other unit natin. So, sa mga accessories natin, sir, ito na yung mga watches natin bago ngayon. So, anong unit nga ito, sir? Watch S4 yan, pero hindi ito yung 41mm. Yung 41mm yung parang pang girl version. Okay. Pero itong Watch S4 yung pinakabagong release natin na watch ngayon na pang classic or kung tawagin is casual wear. Kumbaga, malaking bagay siya once na mga pang casual na event, pang mga pang outside natin. Quality siya. Meron na siyang heart rate, sleep, stress, kumbaga, nare-recognize niya, walk, nare-recognize din dyan. So, ito yung presyo niya? Yes po. Dalawas. Tapos yung battery lifespan, hanggang 15 days yung kaya niyang itagal. Ayan. So, yung presyo nito, na dalawang option pagpipilian nyo ito. 7,799 saka yung 8,200. Then also bezel, pwede natin palitan. Nababaklas yung bezel natin. Tatanggal yan? Tayo! Yes, pwede mong palitan yung bezel natin. Ayan. So, mayroon itong kasama inside the box. Oo, ito na yung pinakakasama niya. Tapos pwede kang bumili ng sarili mong bezel na iba pa. Pwede mo siya palit-palitan. Okay, basta swak yung size, no? Ayan. Ang unique pala ito, ano? Open-wear stereo tayo dyan, Stereo Pro. Ang pinaka-advantage ng buds natin na yan, kumbaga, hindi na po siya pinapasok sa tenga. Oo. Di ba, common pag in-ear buds, masakit siya sa tenga pag tumatagal mo siyang gamit. Or ramdam mo yung init ng buds mo. Using clip buds, kumbaga mas magiging relax. Tsaka hindi ka po mahihirapan, hindi siya masakit sa tenga. So parang na siya nakasabit lang. So presyo nito 6,369. Yan. So next naman natin to, sir. Meron nung available pa rin sila ng Xiaomi 15. Yes, may Xiaomi 15 tayo. Ayan. So magkano na sir ang presyo natin ngayon dito? As of now, same pa rin yung price natin for 49,999 kasi in terms of quality spec naman, aware naman tayo na talagang quality pa rin siya. Snapdragon 8 Gen Elite, sobrang ganda na yan para sa presyo niya. Mura pa yan kung i-compare mo ito other brand. Mas bet ko rin yung camera nito, no? Tsaka kung more on casual ka or kunwari gusto mo ng mga handly phone, Xiaomi 15 talaga the best in terms of handly kasi sobrang liit niya. Easy access siya sa lahat ng pang-bag, yan, pwede yan. Pero wala itong kasamang previous ngayon.
Dito pa may kasama tayong freebies na smart speaker. Yun pa rin dati. Yes, once na nag-avail kayo, continuous pa rin tayo sa smart speaker. Nagbibigay pa rin kami ng smart speaker para dyan. Naka-latest natin na Smart Band 10 Ceramic Edition. Kung mapapansin mo, yung in terms of design, ng durability niya, yan, plated na siya ng white. Oo. Hindi siya basa-basa sirain. Parang hindi masyadong dumihin. Hindi rin siya dumihin. Hindi kagaya ng unang version. Oo, dumihin, no? Mm-mm. So, parang kumakapit yung dumi, parang gano'n. Magandang bagay ito, like example, sa mga outdoor running, swimming, kasi water resistant siya, hindi siya basa-basa na ano. Tapos, yung lifespan ng battery hanggang 21 days, long-lasting battery. Syempre, pero depende pa rin yun sa paggamit nila. Ito yung mga kulay. Yes. Yeah. Pwede mo siyang gawing keychain or pendant. Tatanggalin mo lang yung kanyang strap. Also, pwede mo rin ilagay yun sa sapatos, sir. Pagka nagra-running ka, Okay. kung ayaw mo na may nakakasabit sa sarili mo. Pero yung presyo niya, 3,499 pesos. 14T Pro natin. So, price cap na to ngayon. Dati po siyang 41,999. Ngayon is 39,999 na lang tayo in terms of 1 terabyte. Oh. Down price na siya. Yan. So, ito yung option. Also, yung 35, dati po siyang 39,999. Ngayon is 35,999 na lang siya. Bumaba na rin siya. So, available pa rin naman itong dalawang variant natin. Yes, available pa rin siya on the market. So, sa kabila naman, sir, ano meron dito? Ito naman yung mga Note 14 series natin. Yan, ito yung mga middle range natin kung tawagin itong mga unit natin na Note 14 Pro Plus. Yan, naka-leather type at the backside. Gumagamit ng 200 megapixel Pro grade AI camera. Then curve. Corning Gorilla Glass Big 2, ibig sabihin nun, mas pinatibay po yung LCD niya. AMOLED display. Then water resistance. Para sa presyo niya, water resistant na naka 22,999, sobrang affordable price niyan. Then, meron tayong 512 variant. Yung 512 variant is 24,999 lang. Then, yung 256 variant is 22,999 lang. Ito po yung mga available color natin. Rose gold, leather, then 120 Hz. Pero ito, sir, wala itong freebies. As of now, kasi naka-less siya. Kaya wala siyang freebies ngayon. No, wala na talaga. So, iba-iba talaga ang promotion ni Gadabon, no? Yes, iba talaga. So, ito naman yung mga Bud 6 Pro natin. Yung mga Bud 6 Pro natin na naka-in-ear. Oo. And so, ang presyo naman ito, 3,599 pesos. Ayun. So, dito naman tayo sa Pro. Yan, si Pro 5G is almost similar lang naman siya ni Pro Plus. Pero ang ano natin dito, naka-Dimensity siya, 7,300. Yung una kasi is naka-Snapdragon. Then ito, Dimensity 7,300. Also water resistance din, IP68 yung gamit natin. Corning Gorilla Glass Big 2, 200 megapixel camera. Then 45 watts in terms of charging. Yung nauna kasi is 120 watts. Pero so available to? Yes, meron tayong Watch 5. Yan, in terms of mga classic na design, syempre, nung una si Watch 5 dyan. Kung mapapansin mo, para siyang kagaya ng ibang brand na mamahalin, pero sa amin is affordable price lang, 5,299 lang siya. In terms of classic, syempre, more on classic tayo, premium tayo dyan. 5,299 lang yan. May GNSS yan. Ayan. Awig talaga ni Apple Watch naman si Carter. Haptic feedback. Si Note 14 5G yan ang pinakamurang 5G na halagang 12,999. Kasi common, pagka tanong ka sa presyo niyan, nagre-range of mga 16, 17 pala mga 5G. Pero ito, affordable price na Note 14 5G. Kumbaga, sobrang mura para sa specification niya. Also, 108 megapixel, IP64 water repellent yan. Kumbaga, hindi siya din basa-basa nababasa. So, ito naman yung Bud 6 kanina Pro. Ito naman yung non-Pro. Yes, yung Bud 6 natin. Yung mga affordable buds natin. Kasi, yung iba, basta nagagamit, okay na sila. Pero maganda rin po siya kasi quality din in terms of high res. Kumbaga, yung sounds, sulit din para sa presyo niya. Budget no, nasa 2,000 budget-wise. Hanggang 42 hours listening, kaya niyang itagal. Ito naman yung pangmasa nating cellphone. Yung 4G natin. Yan, pinakapangmasa natin. Naka-sale siya, no? Dati siyang 8,999, ngayon is 8,499 na lang siya. Then yung 256 version naman natin is 9,499. Dati po siyang 9,999. Kumbaga naka-sale siya. Affordable price. Naka G99 Ultra. Kumbaga sobrang taas na niyan para sa presyo niya.
Yan. Tsaka battery life, 5.5. Ang dami yung accessories, no? Yes, halos kompletuhin na namin lahat. Ito si Watch Active, Watch 5 Lite. Ang pinakamaganda dito sa Watch 5 Lite na to, in terms of answered call. May answered call siya, hanggang 18 days battery life ang kaya niyang itagal. Tapos yun din, common naman na sa watch, walk, sleep, stress, yan, nare-recognize niya. GNSS, once na nakakonect siya sa cellphone mo, nare-recognize niya din yun. So next naman natin, sir, yung mga budget natin, yan. Sa mga pangmasa. Yan. Yan ang pinakamura natin and affordable na unit ngayon na sobrang bilis. 15C. Si 15C is nagre-price range lang siya ng 5,299. Ang specification niyan, gumagamit ng 6.9 inches yan. Tapos 33 watts, kumbaga fast charging na siya. Hindi siya kagaya ng before na 18 watts supported lang. Then 50 megapixel AI camera or dual camera system kung tawagin. Tapos 6,000 mAh yung battery niya. Wow. Sobrang laki ng battery niya. Para sa presyo niya, 5,299, sobrang mura niyan. Pero sir, sa E5 natin? Ito ang pambansang cellphone in terms of youth. Ayan, mga kabataan, mga 3 years old pababa, mga 5, para kahit ibalagbag ng bata, hindi ka magkakaproblema. Pang hard use ba? Yes, hard use. Kunwari naman, mga pang tindahan, pang Gcash. Oo, malaking bagay ito. Pang ilog, di ba? Kumbaga, hindi na kasi uso ang basic phone ngayon. Pag Gcash kasi, digital na tayo. Totoo yun. Pero yung presyo nito, ito na. Opo. Affordable price lang, 3,599. Kung maiisip mo dati, Nokia, 3,000 din ang presyo nun. Yung basic phone. Nakakamiss nung panahon. Pero ngayon, di keypad. Cellphone na. Ngayon, touchscreen na. Oo. Pag binigyan mo yung bata ng keypad, itatapon lang yun. Mismo. Sir, ito naman po yung mga bago nating pad ngayon. Meron tayong Xiaomi Pad 7 Pro. Yan. Si Pad 7 Pro gumagamit ng 144Hz clear display yan. Naka-Hyper AI 2 na din po yan. Tapos ang maganda dito, seamless desktop-like experience. Kung mapapansin mo, matte type din ang LCD natin yan. Tayo lang ang gumagamit ng ganitong LCD. Kung mapapansin, matte type siya. Tapos, meron din tayo tinatawag na Snapdragon 8S Gen 3. Kumbaga, bihira yan sa tablet. Common sa tablet, MediaTek ang ginagamit or mas mababang model. Pero ito is 8S Gen 3 pang top of the line gaming chipset po yan. So, ito talaga yung masasabi yung may tinatawag na desktop mode. Actually, hindi na po siya desktop mode. Ang ginagamit na natin dito is floating app. Yan, multi-floating app. Using floating app, ito po yan. Pwede ka magsabay-sabay ng application nang hindi siya naglalag. Wow. Yan, pwede mo siyang i-minimize. Solid din pala ito. Kaya pala marami rin naghahanap dito, ano? Yes po. Pero yung presyo niya, sir, ngayon? Ang pricing natin is naglalaro lang naman po sa 33,999. 900. Pero, 512 po yun. Kasi ang common, pag nasa 33, nasa 256 lang yun. Pero ito is 512 GB. Yan. Pero sir, yung mga accessories automatic separate price. Yes, separate price siya. Yung pen. Sa Focus keyboard natin, kung tawagin is may touchpad siya, 6,999 yung sa Focus keyboard. Then sa keyboard lang, 3,499. For the pen naman, 3,299. Then yung cover is 1,499. Yung presyohan natin doon. Yan. Tapos syempre kung may Pro, may non-Pro. Pad 7. Hindi talaga nawawala yung Pro version sa yung non-Pro version, no? In terms of magpabilisan ng tablet talaga sobrang takas na ito. Basta Snapdragon 7S series, kumbaga, panalo. So, ano pinagkaiba siya ng non-Pro natin? Yung nauna kasi is gumagamit ng 8S Gen 3. Kumbaga, ito naman is gumagamit ng 7 Plus Gen 3. Saka napansin ko rin yung ano niya, screen niya. Mas classic na siya. Mas matingkad na siya tingnan. Saka mas madulas na screen. Sabi nga ni Sir Matt to eh. So, ito parang glossy. Yes. Bumabakat yung mga almost similar siya sa AMOLED kung mapapansin mo. Yan. Pero sir, yung size, hindi nagkakalayo. Yes, same size lang po sila. Pareha silang 11 inches in terms of sizing. So, may dalawang variant to. Yes, so isang 22,999, then isang 24,999. Sa RAM lang siya nagkaiba. 8GB RAM and 12GB RAM. So, sa hindi nakakaalam mga diskarte, true Wi-Fi pa lang po to, ano? Yes, Wi-Fi lang po Wi-Fi sila. pa lang. So, hindi pa siya pwedeng lagyan ng
SIM card. Then, pwede silang gamitan ng keyboard and pen. Then, Yung sa keyboard, para malaman nila kung pwede po, makikita po nila yung sensor sa likod. oh, Diyan po kung dumidikit yung keyboard natin para yung in terms of accurate, hindi mo na kailangan i-Bluetooth. Accurate po talaga siya. Sa pen naman, dito po yan minamagnet. Pagka Kasi sa Bluetooth kasi medyo delay. Yes, may delay siya. Pag sa pen naman, ang maganda dito, once na nakakonect na yung pen, meron siya tinatawag na palm rejection. Oh. May pagkakabig to sa sa iPad Ang advantage natin dun, sir, gumagamit tayo ng 144 Hz na pen. Kung 144 Hz yung pen, ganun din po yung tablet natin. Kaya in terms of accuracy, sobrang accurate niya. Parang gumamit ng lapis sa ballpen. Pero actually, madiskarte, pag nakita nyo ito ng personal, sabi ko nga, so hindi ko naman sinasabing pareho-pareho, pero may pagkakabig talaga sa iPad. Yes, Technology almost sa similar. design, Actually, yung pinaka-competitive brand talaga namin. kahit yung nagay ng pen Ito yung nagay ng pen dito. Yan O, di ba? Magnet. Yes, almost similar. Pero sir, yung other unit natin. Ito ang pinakapangmasa nating tablet. Kung tawagin is Redmi Pad Pro. So, range of 13,000. Meron tayong Snapdragon 7S Gen 2 na tablet. Oo. Ibig sabihin, itong tablet na ito kaya niya mag-shoulder ng mga high frame rate na gaming din. Di ba? Malaking bagay, sir, pagka naka-Snapdragon sa tablet. Kumbaga, multitasking. Malaking bagay din yan. Actually, subukan na to Tapos, ang maganda nito, may variant din tayo na supported by 5G. Yun, nalalagyan SIM card. Yes, pwede mo siyang lagyan ng SIM card. Yung 5G natin is 18,999 pagka naka 5G na siya. Pero pagka Wi-Fi naman, meron tayong 128, 13,999. Then pag 256, sir, is 14,999 naman po siya. So, kailangan nila mag-add ng 4,000 kung gusto nila yung nalalagyan ng SIM card. Tsaka pinakamalaking tablet. Ito po is 12 inches. Para sa presyo niya, sobrang mura niyan. Actually, matibay yan kasi may kahawig yan sa gamit ko tablet. Yes. Redmi Pad Pro. Pinaka-last natin, sir? Ito naman ang pinakapangmasa nating tablet. Pad 2. Sa halagang 9,999, may Pad 2 ka na. 11 inches. Naka 9,000 mAh battery. Sobrang tagal malobat. So, ito yung budget tablet. Yes, 6128 for the 9,999. 8256 naman para naman sa 11,999. Yan So, iba talaga yung dating yung nauna natin pinakitang pad. Mas premium talaga yung appearance niya, yung Pad 7 Pro sa yung Pad 7 Pro. Ayan. Ako nga pala si Jobel Manansala, Field Master dito here in SM East, Ortigas. Ayan. Sa may second floor, mga diskarte. Dito lang sa concept store ng SM East, Ortigas. Concept store ng Xiaomi. Yes. Thank you, sir. Thank you. Ayan. Taga-Taytay kasi ito mga diskarte. Hindi siya sanay sa SM City East Ortigas. Kaya nababanggit niya Taytay. Pero nandito po tayo. Ulitin ko lang sa may SM City East Ortigas. Sa may Cyberson, sa may second floor. Thank you, sir. Thank you. Thank you po.